Isang makabuluhang prayer rally ang isinagawa ng mga taga-suporta ni dating Senador Bong Revilla sa makasaysayang Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite nitong Linggo, February 8, 2026. Layunin ng pagtitipon na ipanalangin ang dating senador at humingi ng gabay at hustisya sa gitna ng mga kinahaharap nitong kaso. Pinangunahan ng iba't ibang church leaders at religious groups ang programa. Lumahok sa pananalangin ang mga pari, pastor mula sa iba't ibang protestanteng denominasyon, pati na rin ang kinatawan ng Muslim community na nagbigay diin sa pagkakaisa, pananampalataya, at paghahangad ng katotohanan. Ang bawat panalangin ay sinabayan ng katahimikan at pagninilay ng libo-libong dumalo na may hawak na kandila. Dumalo rin sa naturang pagtitipon ang may bahay ni Bong Revilla na si Congresswoman Lani Mercado Revilla, kasama ang kanilang mga anak na sina Congressman Brian at Jolo Revilla. Nakiisa rin si Cavite Vice Governor Ram Revilla at si Attorney Ina Revilla del Rosario, gayon din ang ilang alkalde, konsehal, at iba pang opisyal ng lalawigan ng Cavite. Ayon sa pagtataya ng mga organizer, umabot sa humigit kumulang 15,000 katao ang dumalo, na karamihan ay mula sa iba't ibang bayan ng Cavite, at nanatili hanggang sa formal na pagtatapos ng programa. Hindi napigilan ni Congresswoman Lani ang mapaluha ng isagawa ang pangwakas na panalangin ng mga pastor at pari. Sinundan ito ng isang audio-visual presentation na nagpakita ng mga nagdaang pangyayari, kabilang ang pagsuko ni Bong Revilla sa Camp Crame at ang kanyang pagdadala sa Quezon City Jail Male Dormitory. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ni Congresswoman Lani na marami umano ang nag-udyok sa kanyang asawa na umiwas sa mga akusasyon at magtago na lamang. Gayunman, pinili raw ng dating senador na harapin ang mga paratang upang patunayan ang kanyang kawalang sala. Ayon sa kanya, buong tapang at taas no umanong hinarap ni Bong ang sitwasyon sa kabila ng matinding sakit at sakripisyong kaakibat nito. Nanawagan din si Congresswoman Lani sa publiko na maging mapanuri sa impormasyong nakikita sa social media at huwag basta-basta maniwala sa mga kumakalat na balita. Anya, mahalagang manaig ang pagmamahal sa Diyos at ang paghahanap ng katotohanan kaysa sa paniniwala sa kasinungalingan. Tumanggi siyang magpa-interview sa media dahil kailangan daw niyang maging maingat sa kanyang mga pahayag. Sa Pebrero 9, Lunes ng umaga, inaasahang haharap si Bong Revilla sa Sandigan Bayan para sa kanyang arraignment kaugnay ng mga kasong graft at malversation of public funds through falsification of public documents.